Nagsibol ng ika-negatibo, 23 taon ng dakilang dinastya. Si Wu Xiao, ang dakilang general na nagtatag ng bansa, ay nagpakamatay sa observation deck. Zhao Lingsu, ako ang asawa mo. Tinulungan kitang sakupin ang mundo, tapos pinatay mo ako pagkatapos. Isa ka lang ordinaryong mamamayan mula sa modernong panahon. Ako ang pinili ng langit, hindi ko kailangan ng tulong ng iba, patayin. Mga kapatid, mauna na ako. Pagpupugay sa dakilang general. Tatlong taon na ang nakalipas. Si Zhao Lingsu ay lumabas mula sa sira-sirang bodega at pumasok sa mundo ko. Ginamit ko ang mga modernong kagamitan para tulungan siyang mapasuko ang mundo. At nagkaanak kami ng isang babae, tinulungan ko siyang maging emperatrice. Hindi ko inakalang sa huli, ikukulong ako ng 15 taon. At pilitin akong magpakamatay sa observation deck. Doon ko lang naunawaan na isa lang pala itong masamang relasyon, pero mabuti na lang at binigyan ako ng langit. Nang pangalawang pagkakataon, ngayon ay magbabalik na ako sa modernong panahon. At mamuhay ng normal na buhay. Kuya Xiao, sigurado ka na ba? Na ipapabenta Montag na yang Bodega Montag? Ang galing! Hindi ko talaga maintindihan, isa kang dating espesyal na sundalo. Ang tagal-tagal mo nang pinoprotektahan yang sira-sirang lupa na yan. Umabot na sa 2 milyon ang halaga, ayaw mo pa rin ibenta. Ang ganda nito, malaya ka na sa pera. Tulungan mo ako dito. Sige, kailan BA? Sa loob ng 5 araw. Ano? 5 araw? Ano ibig sabihin? Hindi ba't sa 5 araw ay ang koronasyon? May handa akong regalo para sa'yo. Hindi naman importante ang regalo, pero ang mga kailangan para sa seremonya. Ay kailangan may padala sa tamang oras. Nene. Wu Xiao, bakit mo palaging iniiwan si Xiao Xiao? Sa bahay ni Chancellor Ye Shanxi para alagaan? Bilang ama ng bata, kahit sarili mong anak. Ayaw mo bang alagaan? Nasaan ang responsibilidad mo bilang ama? Si Xiao Xiao mismo ang nagsabi, ang lugar ko ay madumi at magulo, walang kahit isang katulong. Ang bahay ni Chancellor ay malaki at maganda. Sabi ni Xiao Xiao gusto niya doon. Hindi totoo yan, Xiao Xiao. Alang talaga ni Daddy na samahan ka. Ano ba ang itinuro ko sa'yo? Bakit ka pa natutong magsinungaling? Daddy, sinisigawan MOAKO. Hindi ako sinisigawan ni Tito Ye. At kasama pa si Xiao Xiao sa paglalaro. Dapat magsikap sa pag-aaral si Xiao Xiao. Pagkatapos mag-aral, maintindihan mo ang mga bagay. Huwag sabihin ni Tito Ye na ang nanay mo ay empress. Ako rin ay magiging empress sa hinaharap kahit hindi ako mag-aral. Xiao Xiao, dadalhin ka ni Tito sa pangangaso. Sige. Pinakamabait si Tito Ye kay Xiao Xiao. Si tatay, puro pag-aaral lang ang itinuturo kay Xiao Xiao. Hayaan mo si Xiao Xiao na hanapin si Ye Shanxi. Ayaw na ni tatay kay Xiao Xiao. Wu Xiao, bata pa si Xiao Xiao, ayaw niya sa pag-aaral. Maging pasensyoso ka lang, isa lang ang anak natin. Gusto ko rin siyang turuan. Malapit na ang koronasyon, magiging emperador ka. Pangalawa sa trono, ngunit makapangyarihan. Bakit kakaiba si Wu Xiao ngayon? Nanay, bumalik na tayo sa palasyo. Wala naman Tito. Gusto na ni Xiao Xiao na umuwi. Uwi muna ako kasama si Xiao Xiao. Marami pa tayong dapat asikasuhin. Lingsu, sa nakaraang buhay. Namatay ako sa digmaan ng kapangyarihan sa buhay na ito. Gusto ko lang lumayo sa inyo. Kuya Xiao, igugiba na ang Bodega Montag. Ihre Fund na lang natin ang mga ito? Huwag, itago na lang natin. Siege. Pagkatapos ng koronasyon, aalis na ako kay Zhao Lingsu. Ang mga supplies na ito, huling regalo ko sa kanya. Dinala na ng general ang mga supplies. Bilisan nyo. Kung maantala ang mahalagang bagay ng emperador, mapapahamak kayo. Ang galing talaga ng general. Nag-isa lang siyang nagtanggol sa hangganan, pinatay ang mga taga-norte. Hindi sila makapasok, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang emperador. Nasakupin ang kabisera, general. May nakakaalala pa pala sa akin.
Xiao, kung kumuha ka ng pagkain, kainin mo. Huwag mong sayangin. NOBAITO? Gusto ko ng steamed deer tail. Gusto ko ng braised bear paw. Ito ang pagkain ng mahihirap, pulutin mo. Sinigawan ako ni tatay. Ayaw na ni tatay kay Xiao. Mas mabait as Tito Ye sayakin. Ano ang gusto na Xiao? Pumayag na si Tito Ye, kaya nga gustong pakasalan ni nanay si Tito Ye. Ano ang sinasabi mo? Bakit ka naman nagalit kay tatay? Xiao. Pasensya ka na, bata pa si Xiao at nagbibiro lang. Huwag mo siyang pansinin. Tinuturuan ko lang siyang maging matino. Mahal na hari, may balita mula sa palasyo. Ang punong ministro at ilang mga ministro ay naghihintay sa iyo sa silid-aklatan. Matagal na silang naghihintay. Alam ko na. Sabihin mo sa kanila, pupunta ako agad. Opo. Xiao, mukhang ngayon. Hindi na tayo makakasama ni Xiao. Sa pagkain. Sila ay mga alipin, ikaw ang hari. Normal lang na maghintay ang alipin sa hari. Personal na dinala ng punong ministro ang mga tao. Hindi ko pwedeng hindi bigyan ng respeto. Sa ibabaw, ako ang hari ng bansa, pero sa totoo lang. Maraming bagay ang hindi ko kayang kontrolin. Sana maintindihan mo. Ang iyong pagiging mabait ay magdudulot ng malaking problema balang araw. Xiao, hindi kita kailangan para turuan ako. Ang pagkain natin kahit kailan pwedeng gawin. Kung malalagay sa panganib ang mahalagang bagay, paano ka makakapagpaliwanag? Sa susunod, siguradong kakain tayo kasama ni Xiao. Kanina mo sinabi, gustong pakasalan ng iyong ina si Tito Ye. Oh. Sino ang nagsabi sa'yo? Narinig ko sa mga eunuko sa palasyo, sabi nila, noong digmaan, kailangan ni nanay si tatay. Ngayon na hindi na tayo nakikidigma, syempre kailangan niya ng isang bihasang ministro na makakatulong sa pamamahala. Akala ko ako lang ang mahal ni Zhao Lingsu. Huwag kang gagalaw. Ang lalaking gusto ni Zhao Lingsu ay dapat isang tunay na bayani. Yung kayang lumusob sa gitna ng kaaway ng walang takot. Ako si Xiao, ngayon ay alisin ko siya. Sino ang maglalakas loob na humadlang? CJ. Lingsu, laban lang, huwag kang matutulog, huwag kang matutulog. Malapit na tayo sa kampo, sige. Alam kong darating ka para iligtas ako. Dahil ikaw ang aking bayani. Kuya Xiao, ang teacher tali na ito ay aking dowry sa pagpapakasal sa iyo sa buhay na ito. Ikaw lang ang pakakasalan ni Zhao Lingsu. Noong tinulungan ko siyang maging empress mula sa rebelde. Gusto mo siya, Xiao, ng mas maganda pero hindi ko inasahan na sa huli. Kaya pala ang tanging nakikita niya ay kapangyarihan. Kung magkahiwalay si tatay at nanay, kanino ka sasama? Hindi maghihiwalay si tatay at nanay. Bakit? Sabi ni nanay, siya ay emperatrice at si tatay ay ordinaryong mamamayan. Dahil kay tatay kaya naging general si nanay, kung hindi, isa lang siyang ordinaryong tao. Ah, ganun pala. Kung sakaling maghiwalay talaga si tatay at nanay, kanino ka sasama? Siyempre kay nanay. Pag wala si tatay, walang magdidikta sa akin. Pwede na akong maglaro araw-araw kay Tito Ye. Nanay, bumalik na tayo sa palasyo. Ayoko na kay tatay. Gusto kong sumama sa iyo sa palasyo. Huwag kang maingay. May mahalagang bagay akong gagawin sa palasyo. Lingsu. Hayaan mo na siya. Pagkatapos ng ilang araw, lilipat na kayo sa palasyo. Para na ring masanay si Xiao. Sige, madali lang kami ni Xiao. Pagkatapos ng koronasyon, sasabay tayong kakain. Yihi. Lingsu. Mukhang wala na tayong pagkakataong magsabay kumain. Ano? Pagbalik ko, tapos na ang lahat sa pagitan natin. 4 na araw na lang. Wala na yon. Wala. Mahal na hari, handa na ang iyong sasakyan. Pag-uusapan natin pagbalik ko. Bakit kakaiba si Xiao nitong mga nakaraang araw? Ito ang hukbo na aking itinatag. Paalam na. Medyo nakakalungkot din. Mabuhay ang dakilang general. Bakit ka nandito? Sa hating gabi, Wala lang, dumaan lang ako. 4 na araw na lang ang koronasyon.
Dapat alerto. Ang lahat ng bantay sa kabisera. Huwag kang mag-alala, dakilang general. CJ, dadalhan ko ng pagkain si Lingsu. Parang kakaiba ang dakilang general. Parang may balak umalis. Ramdam ko rin, yon. Dakilang General. Bakit ka nandito sa palasyo sa hating gabi? Tatay, naabala mo kami sa pagkain. Ano nang sinasabi mo sa tatay mo? Ano ang ginagawa mo rito, dakilang general? Ginoong Ye, kailan pa kailangan kong magulat sa iyo bago pumasok sa palasyo? General, ano pong sinasabi ninyo? Siyempre, hindi kailangan. Uxiao, bakit ka nandito? Hoy, huwag kang magkamali, Ye Chansi. Kasama ko lang ang mga ministro papasok ng palasyo. Tama ang general, pagod lang sa paglalaro ang maliit na prinsesa. May dala akong pagkain mula sa bahay, kasama ang hari. Paalang kumain kasama ang maliit na prinsesa. Ay. Ang preparado mo naman, Ginoong Ye, pagpupunta sa palasyo para sa usapin. May baon pang pagkain. Tama na, Uxiao, ang mga pagkain ito. Ay para kay si Uxiao mula kay Ye Chansi. Mahal na hari. Una akong maglalaro kay Xiao Xiao sa tabi. Tara muna tayo doon. May dala akong candy skewer para sa iyo. Yihi. Hindi ako pinapayagan ni Daddy. Si Tito Ye talaga ang pinakamabait kay Xiao Xiao. Tito Ye, pwede bang maging daday mo na lang ako? Hala! Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Uxiao, ang hari ay hindi. Maaring maging iyo lang, isa ka lamang hamak na mamamayan. Natatakot akong baka abalang-abala ka. Nagugutom. Kaya may dala akong pagkain. Kung kumain ka na, aalis na muna ako. Tumigil ka. Mabait ang intensyon ni Ye Chansi. Humingi ka ng tawad kay Ye Chansi. Humiling ng kapatawaran. Hindi pwede. Kailan ka pa naging ganyan kaseloso? Ako ang seloso. Uxiao, kanina talagang naghihintay ang mga ministro bilang emperatris. Wala akong magagawa, ngayon lang ako nakaluwag. Lenan, naiintindihan ko. Tumigil ka. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Ano ang pag-usapan? Noong una, tinanong mo ba si Xiao kung maghihiwalay tayo? Sino ang susundin niyang tanong? Kung may problema ka sa akin, diretsuhin mo na lang sa akin. Bakit mo pa kailangan pag-usapan yan kay Xiao? Abala na ako sa papalapit na pag-aakyat sa trono. Araw-araw pa akong nag-aasikaso ng maliliit na bagay na to. Itinago mo sa akin ang pagpapasok mo kay Chansi sa palasyo. Hindi yon malaking bagay, hindi yon pagtatago. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi magtatagal, malalantad din ang katotohanan. Basta't ginawa mo, malalaman ko. Uxiao, pansamantala lang ang pagpapasok kay Ye Chansi. Anak siya ng punong ministro, siya ang magiging lider ng pangkat Ye. Kailangan kong makipag-ayos sa kanya para mapanatili ang katatagan sa korteng imperial. Hindi ko maintindihan. May mas magaganda namang paraan. Ambisyoso ang pamilya Ye, pinapakain mo ang isang gutom na tigre. Sa huli, ikaw din ang masasaktan. Ambisyoso. Ano ba kung ano sinabi ng mga ministro kanina sa korteng imperial? Sabi nila, ang 3 hukbo ng dain ay hukbo mo lang. Sabi nila, inagaw mo ang kapangyarihan ng emperador. Ang pagpapasok ko kay Ye Chansi ay para iligtas ka. Ah, ako pala ang may problema. Mabuti na iintindihan mo. Huwag ka nang magtampo, okay? Alam ko na. Aalis na muna ako. Bukas, anibersaryo nating dalawa. Tandaan mo, umuwi ka. Ito si Zhao Lingsu. Noon, binigyan niya ako ng teacher tali ng 3 hukbo. Aalis na ako. Wala nang saysay sa akin ang kapangyarihan militar. Ibalik mo sa kanya bilang pamamaalam. General, Bakit ikaw lang? Nasaan si Lingsu? pumunta ang emperador sa bahay ng punong ministro. May handaan doon. Inanyayahan ang mga opisyal ng korteng imperial. CJ.
Mukhang hindi uwi si Ling Su ngayon. Wow, cake. Para sa akin ba ito, Papa? Paborito ni Xiao Xiao ang cake. Hay. Naghugas ka na ba ng kamay? Kinagat mo agad. Samahan kita maghugas, anak. Sigurado ka ba sa oras? Tama yan. Taon-taon, naghahanda ng regalo ang general para sa emperador sa araw na ito. Kaya kailangang may parating ang regalong ito ngayon. Sakto lang ang oras. Tiyak na napapanahon tayong darating. Ang plano, ilagay ng palihim to sa silid aklatan. Walang dapat makatanda, tapos alis ng tahimik. Six, gawin na. Lakat. Silid aklatan ba? Sakto, magagamit natin ang tatlong tangang ito. Ganap na sirain si Wu Xiao. Ano? Mababawasan ng ranggo ang general? Mga kapatid, sang-ayon ba kayo na mababawasan ng ranggo ang general? Hindi kami sang-ayon. Ang tatlong hukbo ng dain ay hindi mabubuhay ng walang general. Wala rin kami. Laban para sa general. Lahat ng hukbo, umalis na. Mahal na hari, may kaguluhan sa tatlong hukbo. Ano? Bilisan nyo at ipaalam kay Xiao. Opo. Ano ang balak nyo? Naghihimagsik ba kayo? Mahal na hari, isang tanong lang po namin. Anong kasalanan ng general? Bakit siya mababawasan ng ranggo? Kailan ko sinabing babawasan siya ng ranggo? Baka naman. Naghihimagsik ba kayo? Hindi po. Gusto lang namin na huwag babawasan ng ranggo ang general. Mga walang hiya. Kailan naging desisyon nyo ang desisyon ng hari? Talagang naghimagsik ang tatlong tangang ito? Magaling. Apos na si Wu Xiao. Tiyak na pinag-utos ni Wu Xiao ito. Aminin nyo, iyak na hindi kayo pahihirapan ng hari, general. Walang nag-utos sa amin. Walang utos ang punong general. Sino ang maglalakas loob na sumuway? Hanggang ngayon, pinoprotektahan nyo pa rin si Wu Xiao. Bakit hindi pa kayo magubad ng sandata at aminin ang kasalanan? Mga walang hiya. Bumalik na kayo sa kampo. Ano ba ang ginagawa nyo? Naghihimagsik ba kayo? General, dumadalo po kami. Xiao, tingnan mo ang ginawa mo. Ito ba ang itinuro ko sa inyo? Maghimagsik kasama ng mga sundalo? Umuwi na kayo. General, kami po. Sino ang magsasalita pa? Hubarin ang sandata at umalis. Mukhang masyado akong mabait. Ipagbigay alam ang utos ko. Ikulong ang tatlong general na ito sa piitan, alisin sa tungkulin at imbestigahan. Sandali. Ako ang may kasalanan sa hindi mahigpit na pamamahala. Ako ang dapat na. Alisin sa tungkulin at imbestigahan. Para sa kanila. Xiao, akala mo wala kang kasalanan? Ang pangyayaring ito, ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Ako ang may kasalanan sa hindi mahigpit na pamamahala. Ako ay nagkasala. Oo, hindi mahigpit na pamamahala? Pa sa akin, masyadong mahigpit. Hindi disiplina sa hukbo ang tinutukoy ko, kundi ang pagpaplano mo ng paghihimagsik, Xiao. Papaplano ng paghihimagsik. Ano ang ibig sabihin yan? Ikaw na punong general ay hindi nag-utos. Ang tatlong general na ito. Sino ang may kakayahang manguna sa isang pag-aalsa? Hindi ko inutos ito. Ang hukbo na ito, hukbo ba ito ng emperador? O Hakpo o Wu Xiao? Anong pag-aalsa ang sinasabi mo? Sa tingin ko, siya ang may pakana nito. Ang iyong ugali. Paano mo kayang dalhin ang tungkulin ng isang general ng dayin? Pakiusap, bigyan ng utos ang emperador. Naalisin si Wu Xiao sa kanyang tungkulin bilang general. Pakiusap, bigyan ng utos ang emperador. Ako ay magsasagawa ng investigasyon sa bagay na ito. Nene, utos ni tatay ito. Ano ang sinasabi mo? Kalokohan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Nanay, si tatay ang nag-utos sa tatlong tiyuhin na general. Nakita sila ni Xiao Xiao kagabi. Palihim na lumalabas sa silid aklatan. Xiao, may sasabihin ka pa ba? Hindi ka naniniwala sa akin. Si Xiao Xiao ay isang bata lamang.
Paano siya magsisinungaling? Nanay, ikulong na ang kriminal na ito sa piitan. Gawin nating General Sityohin niya. Xiao, sino ang nagturo sa iyo ng mga ito? Siya ang iyong ama. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ako nagsisinungaling, nanay. Wala akong amang kriminal. Pakiusap, bigyan ng utos ang emperador. Naipagbawal si Buxiao sa kanyang bahay at alisan ng kapangyarihan. Pagkatapos ng seremonya ng pag-akyat sa trono, saka magpapa siya. Tatanggapin ko ang utos. General, ang sulat ng emperador, ikaw. Bigyan mo ako. Buxiao, sobra na ang ginawa mo kahapon. Bukas na ang seremonya ng pag-akyat sa trono, mag-isip-isip ka. Sumulat ka ng liham ng pagsisisi, tutulungan kita sa harap ng mga opisyal. Upang tapusin ito, mag-ingat ka. General, sumulat ka na lamang. Pinipilit ka ng mga opisyal. Nahihirapan din ang emperador. CJ. Uxiao, ano pa ang inaasahan mo? Na magbabalik siya sa dati. Hindi ka pinagkakatiwalaan ng asawa mo, ayaw sa'yo ng anak mo. Wala nang dapat pang ipagpilitan dito. Sabihin mo kay Lingsu bukas ng umaga. Dadalhin niya si Xiao para kumain. Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Ziger. Mga rebelde, alam mo na ba ang iyong pagkakamali? Anong pagkakamali? Buxiao, ganito ba ang pag-amin mo ng pagkakamali? Kung ganyan ka kabastos, mas mabuti pang hindi ka na lang general. Sige na, pagkatapos ng seremonya. Magbitiw ka na sa pwesto mo bilang general. Nanay, halika na tayo. Naghihintay na si Tito Ye at ang mga tiyuhin. Huwag na nating pakialaman ang kriminal na ito. CJ, mauna na ako, pag-isipan mo ng mabuti sa bahay. Ganun ba kabilis? Kain muna tayo bago ka umalis. Pwede naman tayo kumain kahit kailan. Lingsu. Ano? Sabihin mo na agad, nagmamadali ako. Lingsu. Minahal kita ng sobra noon. Paalam, Lingsu. Ang kakaiba, Paalam, Lingsu. Paalam, Xiao. Sa buhay na ito, aalis na ako sa mundo ninyo. Ipagkakaloob ko kayo ni Ye Shenxi. Liu Yan, ano sa palagay mo kung biglang hindi na matigas ang ulo ng isang lalaki? Ano kaya ang dahilan? Siguro hindi na niya ako mahal. Impossible. Kalokohan. Sino ang naglagay nito dito? Mahal na hari, ito po ay ibinigay sa inyo kahapon ng general. General, bakit hindi mo agad ibinigay sa akin? Mahal na hari. Tanda ng kapangyarihan. Liham ng pamamaalam. Wala na sigurong pagkakataon na magkakasalo tayo. Kung kumain ka na, mauna na ako. Paalam, Lingsu. Mahal na hari, magsisimula na ang seremonya. Saan ka pupunta? Hanapin si Buxiao. Kuya Xiao, sigurado ka na? Bubuksan ko na talaga ito. Simulan na. Buxiao, ano ba talaga ang gusto mo? Ngayong pagkakataon, hindi na kita pagbibigyan. Congratulations, Kuya Xiao. 2 milyong piso para sa demolisyon. Congratulations. Nga. Maaari na rin akong magsimula ng bagong buhay. Paalam na, Zhao Lingsu. Paalam na, Zhao Xiao, sa buhay na ito. Gusto ko lang ng payapang pamumuhay. Kuya Xiao, pwede mo na bang sabihin sa akin kung bakit? Hindi mo pa binuksan ito? Yung pinto. Bakit biglang nawala ang pinto? Uxiao, huwag ka nang magloko. Talaga bang iiwan mo ako at si Xiao? Impossible. Siguro galit lang siya sa akin dahil sa nangyari kahapon. Uxiao, malapit na ang koronasyon, wala akong oras para sa kalokohan mo. Bibilang ako ng 3, lumabas ka na. 3.
Dalawa. Ang inyong kamahalan. May sulat po sa silid ng inyong kamahalan. Boss Xiao, ate. Mas gusto ko pa rin kayong tawagin ganito. Itong mga regalo ay mula sa akin at sa mga tropa namin para sa inyong dalawa. Ayaw naming malaman ni Boss Xiao. Kung hindi, sasabihin niyang nag-absent kami. Hihi, alam naming tuwing ganitong araw. Naghahanda si Boss Xiao ng regalo para kay Ed. Kaya naisip namin na magbigay din ng regalo. Sana'y magkasama kayo habang buhay. Ganito pala, Uxiao. Bakit hindi mo sinabi? Uxiao, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko, Zhao Lingsu. Bakit mo ako iiwan, Uxiao? Lumabas ka na, may utang ka pa sa akin na kasal. Manloloko. Uxiao, lumabas ka na. Huwag ka nang magloko. Grabe. Ang weird pala ng time travel. Kung iba ang nagsabi nito sa akin, tatawagin ko siyang baliw. Alam kong hindi ka magsisinungaling sa akin. Kuya Xiao, kaya. Single ka ng gayon? Okay lang yan, kapag may nawala, may darating na bago, ngayon dapat. Kitay ilibre, Tara. Kunzi, sino ba talaga ang darating mamaya? Pagdating niya, malalaman mo na. Kuya Xiao, ang tagal nating hindi nagkita. Chen Yao. Kuya Xiao, sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Matagal na palang may gusto sa'yo ang kapatid ko. Kuya Xiao, huwag mong pansinin ang sinabi ng kuya ko. Nasa Maynila lang ako, narinig kong naglilipat ka ng bahay, kaya dumalaw ako. Zinobea, yung umuwi galing abroad para lang makita ka? Nakita mo ng tao, bakit ka nahihiya? Kuya, bakit mo sinasabi lahat? Sino ang nagpa-charter ng eroplano para umuwi? Nandito na ako sa Manila. Ako ang nagpa-charter ng eroplano para umuwi. Sige na, Chen Yao, ang layo ng pinuntahan mo. Gutom ka na ba? Oo, kain na tayo. Huy, servidor, mageng na kayo. Kuya Xiao, dito ka muna sa akin tumira. Huwag mo nang isipin ang bahay. Parang hindi maganda ang abala ko sa'yo. Anong abala, Kuya Xiao? Kung ganyan ang sasabihin mo, parang minamaliit mo ako. Magagalit ako. Oon ka, Kuya Xiao, hindi naman abala. Sige na nga. Inay, Mahal na hari, ano ang nangyari sa malakas na ingay kanina? Mahal na hari. Malapit na ang tamang oras, maghanda na para sa pag-upo sa trono. Inay, bakit ang dumi-dumi mo? Nasaan si Itay? Bakit hindi niya inaalagaan si Inay? Si Itay mo ay. Alam ko na, ngayon ang pag-upo sa trono ni Inay. Tiyak si Itay ay gumagawa ng keke para kay Inay. Paborito ni Xiao Xiaowang. Cake na gawa ni Itay. Tari, Bata, mali ang napuntahan mo. ikaw ang tatay ko. Pasensya na, Kuya Xiao, ito ang anak ko. Chia, huwag kang magkamali. Zitito Xiao ito. Hindi, ikaw ang tatay ko. Punong litrato mo ang kwarto ni nanay. Kuya Xiao, iyon ay. Litrato namin ng kuya mo. Nagkakamali lang ang bata. Tawagin mo na si Tito Xiao. Hindi, ito ang tatay ko. Okay lang, hayaan mo na ang bata kung ano ang gusto niyang tawag. Tari, birthday kayo na yan ni Xiaxia. Gusto ni Xiaxia ng birthday cake, pwede ba? Siyempre pwede. Ang ganda ng keke na gawa ni Kuya Xiao. Ang galing mo. Madali lang talaga. Napala, Yao. Kailan ka ikinasal? Nasaan ang tatay niya? Si Chia ay anak ng kaibigan ko. Maaga silang namatay ng asawa niya. Napakaliit pa ni Chia noon, kaya ako, ang nag-ampon kay Chia. Ganun ba? Kung tinatawag akong tatay ni Xiaxia, di tatay na niya ako. Salamat, Kuya Xiao. Bigyan ng buong pamilya si Chia. Nanay, gusto ni Xiao Xiao ng keke na gawa ni tatay. Dalhin mo si Xiao Xiao kay tatay, pwede ba? May ginagawa si tatay ngayon, hintayin natin siya. Pwede ba? Ayaw, gusto ko na ngayon. Ipapaluto ko sa kusinero, pwede ba? Ayaw, hindi masarap luto nila. Gusto ko yung kay tatay. Kuya Xiao. Papalichuan ko si Tito Yi. Pui ba?
Ang tunay na lalaki ay malayo sa kusina. Ako ay anak ng punong ministro, magiging emperador. Paano ako magluluto? Ano ang cake? Hindi ba marunong magluto ng cake si Tito Ye? Imposible. Cake lang yan, lulutuin ka una. Ang ganda nag-cake ni tatay. Gusto ko na ang gawon. Dapat mag-wish muna si Chacha at pumutok ng kandila. Sana mahal ako palagi ni nanay at tatay. Maligayang kaarawan, Xiaxia. Kung kukuha ng pagkain, kainin, huwag sayangin. NOBAITO? Gusto ko ng steamed deer tail. Gusto ko ng braised bear paw. Tapos na ako, maghuhugas na ako. Kuya Xiao, isipin Montag. Talagang tatay ni Xiaxia. Nagawa ko rin ang pangit na keke na ito. Ay na tayo ng keke. Tito Yi ano ito? Pwede ba itong kainin? Kakaiba lang ang hugis, pareho ang lasa. Tikman Montag na. Ayo, and I xiao. Mas masarap ang luto ni tatay kesa kay Tito Yang 10 milyong beses. Tatay, bisog na sa Xiaxia. Okay lang kung busog ka na, huwag nang kumain. Ang galing-galing mo na, Xiaxia. Ang bait mo, tatay. Tatay, gusto kong mag-swing. Sige, isasayaw kita ngayon. Yehey, si Xiaxia ang pinakamasayang bata sa mundo. Tara na. Ang iyong majesty, naghahanap kami sa buong Kyoto, ngunit hindi namin natagpuan ang general. Impossible. Mahal na mahal ako ni Buxiao. Mahal na mahal niya si Xiao Xiao. Paano siya biglang mawawala? Baka kasi nagkamali ako sa kanya. Nagtatampo lang siya sa akin. Huwag kayong mag-alala, mahal na hari. Tiyak na hindi basta-basta alis ang dakilang general. Baka may sira ang portal. Baka sa susunod na mga araw ay maayos na. Hindi, kailangan ko siyang makita ngayon din. Hanapin niyo muli, tingnan niyo sa mga bagay na. Dinala niya mula sa modernong panahon. Kung may paraan para mahanap siya. Baka hindi talaga bumalik sa modernong panahon ang dakilang general. Nandito pi Asia. Totoo ba? Sabihin mo nasaan siya. Gusto ko siyang makita ngayon din. Noong huling tumutol ang buong hukbo, baka pumunta ang dakilang general sa kampo para ayusin ang hukbo. Tiyak na ganun ang nangyari. Huwag siya Uxiao. Talagang umalis na si Buxiao. Talaga bang iniwan ni Buxiao ako at si Xiao Xiao? Palaging matyaga si Buxiao sa akin, bihira siyang magalit. Bakit ngayon siya nagalit? Baka dahil sa bagay kay Ginoong Ye Chansi. Kahit ikaw ay nagkakamali sa relasyon namin. Sa pagitan ko at ni Ye Chansi, walang pagmamahal, sumpa man ng langit at lupa sa puso ko. Simula't simula pa, si Buxiao lang ang laman. Mahal na hari, hindi kayo pwedeng ganito. 3 araw na kayong hindi nagpupulong. May balita na muling nag-alsa ang mga taga-North Barbarian. Hindi ko makita si Buxiao. Hindi ako pupunta sa pulong. Balita, naghiwalay si Wu Xiao at ang Emperatrice ng Dain. Kinuha ang kapangyarihan sa militar at nawala. Oo. Napakagandang balita. Mga tanga sa korte ng Dain, pinalayas pa ang Asong nagbabantay sa kanila. Sundin ang utos ko, salakayin ang Dain. Oo, punong general. Ha ha ha. Kuya Xiao, nanalo ako. Ako ang nanalo. Ay, ang swerte mo naman. Siempre naman. Mahal na hari, emergency mula sa hangganan. Lubos na inaatak ng mga North Barbarian ang Dain. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na atakihin tayo? Ipatawag ang lahat ng ministro, magpupulong tayo ngayon din. Opo.
Mga minamahal na ministro, may plano ba kayo laban sa North Barbarian? Malakas ang hukbo ng Dayin. Hindi tayo dapat matakot sa mga North Barbarian. Noong nakaraan, pinatalsik natin sila, lalo na ngayon. Ipapayo ko na tipunin ang hukbo at tatalsikin ang mga North Barbarian. Sumasang-ayon ako. Mga minamahal na ministro, sino ang handang lumaban sa North Barbarian? Inirerekomenda ko na si Wu Xiao ang magdala ng mga sundalo. Siya ang pinakaangkop dahil nakalaban na niya ang mga taga-North Barbarian. Wuxiao. Huli na, nawawala siya. Ang kapal na mukha ni Wu Xiao, iniwan niya ang Great Yin sa ganitong kalagayan. Walong haya, tumakas sa gitna ng labanan, wala na siyang mukhang ihaharap sa mga mamamayan ng imperyo. Kayo ang nagpilit sa akin na kunin ang kanyang kapangyarihan sa militar. Tinanggal siya sa posisyon kaya't siya ay umalis. Ngayon, nagsisisi kayo. Huli na. Sino ang pwedeng mamuno? Hindi ko akalain na sa malawak na Great King. Wala ni isang tunay na lalaki. Kung nandito ka lang sana, Your Majesty, dahil walang may lakas ng loob na humarap sa responsibilidad. Ako po ay maglalakas loob na mamuno sa hukbo. Ye Chansi, ikaw. Marami na akong taong nag-aral ng mga libro tungkol sa digmaan at naniniwala akong may sapat akong kaalaman. Pakius up, kahit lutang muntag ako, Your Majesty. Sige, payag ako. Itatalaga kita bilang general ng Expeditionary Army sa North. Dalhin mo ang hukbo sa hangganan. Tatanggapin ko ang utos. Tapos na ang pulong. Wow, kapatid na lalaki Xiao ay kamangha-manghay. Pare, ang pangit ng pagtira mo ng palaso. Paang namimili ka lang dito. Brother Xiao, gusto kong ito. Sige, ibabagsak ko para sa'yo. Salamat sa pagtulong sa ekspedisyon. At salamat din sa pag-aalaga. Kay Xiao Xiao ngayon, ngunit sa hinaharap si Xiao Xiao, ay magiging emperador, kaya't hindi na siya dapat pabayaan sa kanyang kalokohan. Huwag mo na siyang masyadong palambingin sa hinaharap. Xiao Xiao, jawajan mo akong tito. Sa hinaharap, para na rin akong magiging ama niya. Kung hindi ko siya palalambigin, sino ang gagawa nun? Bastos. Si Xiao Xiao ay may isang ama lamang. Tayo ay hari at alipin lamang, huwag kang lalampas sa hangganan. Eh bakit mo itinago kay Wu Xiao? Ang pagpapasok mo sa akin sa palasyo. Dahil sa punong ministro. Yung araw na iyon, yung pagsabog, Alam kong si Wu Xiao yun. umalis na siya. Lubusan na siyang umalis at hindi na babalik. Lingsu, wala nang makakapigil sa atin. Ang kapal ng mukha. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na tawagin ang pangalan ng emperador? Tayo ay may pangangailangan lamang sa politika, walang pag-ibig sa pagitan natin. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang laban sa North Barbarian. Kaya ilagay mo ang iyong isip sa digmaang ito. Huwag kang magalit, Your Majesty. Sobra lang ang paghanga ko sa iyo. Mag-ingat na ako sa susunod. At Zaka, Si Xiao Xiao ay masyadong malikot. Nasira ang kanyang paa. Kasalanan ko, hindi ko siya naalagaan ng maayos. Ano ang sinasabi montag? Xiao Xiao, huwag kang matakot. Sabihin mo sa nanay, ang iyong binti, ay nasugatan ba ng ibang tao? Nene, Ako po si Xiao Xiao, ako ang malikot. ako ang nahulog, hindi kasalanan ni Tito Ye, nanay. Nahanap na ba natin si tatay? Xiao Xiao, ang tatay mo, siya. Ay iniwan na ako. Huwag, gusto ni Xiao Xiao si tatay. Ayaw ni Xiao Xiao, maghiwalay si nanay at tatay. Nanay, hanapin natin si tatay, okay? Huwag kang mag-alala, Xiao Xiao, nanay. Ay tiyak na hahanapin si tatay. Asawa, nasaan ka na ba talaga? Wu Xiao, saan ba ako kulang? kumpara kay Wu Xiao, Nanay, hindi ka pa ba tutulong kay tatay? Xiao Xiaxia, ang dami mong alam ah. Kunti na lang ang kailangan gawin ni Xiaxia. Kaya na yan. Asawa. Nasaan ka na? Malapit na akong mamatay, asawa. Nasaan ka na? Hindi pa kita nakikita. At humihingi ng tawad. Hindi pa nakikiusap sa iyo, asawa. Ayaw kong tanggapin. Asawa. Tari. Panaginip lang pala.
Nanay, tingnan mo, lumitaw ang pintuan ng langit. Pwede na nating hanapin si tatay. Totoong pintuan ng langit, pwede na nating hanapin si tatay. Gusto kong hanapin si tatay. Pinapunta ni Sanzang ang kanyang alagad para umigib ng tubig. Alam mo ba kung sino si Sanzang? Ang laman nitong pildoras ay... Asawa, Tari. Parang may narinig ako. Na boses ni Zhao Lingsu at Zhao Xiaoxiao. Hindi, baka guni-guni lang, imposibleng nandito sila sa modernong panahon. Tari. asawa, Tari. asawa, sino yung babae? Sino yung bata? Nasaan ka na ba talaga? Paano ba kita mahahanap? Tatay, ayaw mo na ba kay Xiao Xiao? May iba na bang anak si tatay? Ang mahal na hari, may balita mula sa harapan ng digmaan, paparating na sa kabisera. Xiao, hindi tayo pababayaan ni tatay. Kapag tapos na si nanay sa mga gawain sa hangganan, sasama natin si Xiao para hanapin si tatay, okay? Pagdating ng panahon, kami ni nanay ay sabay na hahanapin si tatay. Xiao, hintayin mo ako, siguradong ibabalik kita. Balita. Saan ang timaan? Ang mahal na hari, ang 400,000 hukbo ng dayin, ay natalo sa 100,000 mabangis na kabalyero ng Biman. Patuloy na umaatras. Wala nang natitirang 100,000. Si General Yi ay nagtatanggol sa Yumen Pass gamit ang kanyang estratehiya. Paano nangyari ito? Ang Dayin at Biman ay hindi pa natalo. Bakit ngayon ganito na? Ang mga mandirigma ng Biman ay malakas at walang takot sa kamatayan. At dahil sa lamig sa Hilaga, mahirap para sa ating mga sundalo ang lumaban ng maayos. Hindi ko alam kung paano natalo ng dakilang general ang Biman noon. Ang mahal na hari. Ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Ang mahal na hari, ano ang dapat natin gawin ngayon? Ang 100,000 ay hindi magtatagal, malapit nang mawala ang hangganan. Ang Yumen Pass ay ang huling hadlang sa pagitan ng gitnang rehiyon at Biman. Hindi ito dapat mawala. Ipag-utos mo, tipunin ang lahat ng puwersa ng Dayin at pumunta sa Yumen Pass. Upo, ang mahal na hari. Hindi ko alam kung nasisiyahan ang dakilang komandante sa mga plano niya. Sumasang-ayon ka ba sa aking mungkahi? Sobrang nasisiyahan. Binigyan mo kami ng napakaraming lupa. Ano ang gusto mo? Ang trono? Ang babeng Zhao Lingsu ay hindi karapat-dapat maging emperador ng Dayin, ako lang. Ang karapat-dapat maging emperador ng Dayin. Kung gayon, kanya-kanya tayong kailangan. Pero may tanong ako. Si Wu Xiao, talaga bang hindi na muling lilitaw? Sinusumpa ko sa aking ulo. Patay na si Wu Xiao. Dakilang komandante, sa tamang panahon, luluwagan ko ang aking pag-iingat. Ayon na ang bahala. Huwag kayong mag-alala, General Yi. Dakilang komandante, talaga bang makikipagtulungan tayo sa Dayin? Siyempre hindi, kung wala si Wu Xiao, ang buong Dayin Ay parang asong walang ngipin. Kapag nasakop na natin ang Yumen Pass, ang buong Dayin ay magiging atin. Magaling. Pero bakit tayo makikipagtulungan sa Dayin? ang taong ito ay napakalaki ng ambisyon. Tiyak na hindi lang pangunahing ministro ang gusto niya. Maghihintay ako na magulo muna ang loob ng Dayin pagdating ng panahon. Iyon na ang oras para sakupin natin ang Dayin. Dakilang komandante. Ang inyong karunungan ay kumikinang tulad ng mga bituin. Kumusta na? Ang hukbo ay inutusan na ng mahal na hari. Tumulong sa Yumen Pass. Mabuti. Oras na para bumalik. Dapat may paraan para buksan ulit ang pinto ng oras. Ye Chensi, hindi ba dapat nasa Yumen Pass ka, lumalaban sa mga barbaro sa Hilaga? Bakit ka bumalik sa kabisera? Mahal na hari. Nangungulila ako sa inyo. Bastos. Bilang general, ang pagtaka sa labanan ay isang krimeng kapital. At naglakas ka pa ng loob na walang respeto sa akin. Mga gwardiya, dakpin siya. Nasaan ang mga gwardiya? Mga gwardiya. Mahal na hari. Bilisan mo at dakpin ako. Ye Chensi, ako ang kasalukuyang emperatrice. Anong balak mo? Emperatrice, ang buong palasyo ay sakop ng pamilya Yi.
Ang hukbo ay inilipat mo sa Hilaga. Ang buong palasyo ay kontrolado ko. Sa tingin mo pa ba ay emperatrice ka? Imposible, paano nangyari ito? Imposible. Kung gayon, mahal na hari, ipadakip mo ako ng mga gwardiya. Hindi ko maintindihan. May iba pang mas magandang paraan, ang pamilya Ye ay puno ng ambisyon. Hindi ka ba natatakot na sa huli ay ikaw ang masasaktan? Puno ng ambisyon, alam mo ba kung ano ang sinabi ng mga ministro kanina sa korte? Sinabi nila na ang 3 hukbo ng dain ay iyo lamang. Sinabi nila na inagaw mo ang kapangyarihan ng hari. Tinanggap ko si Ye Chansi para protektahan ka. Kaya kasalanan ko pala ito. Tama pala ang sinabi niya, kasalanan ko. Kung nakinig lang ako sa asawa ko noon, sana. Ye Chansi, anong balak mo? Ang lakas ng loob mo. Gusto mo bang patayin ang hari? Mahal na hari, ang trono mo noon. Hindi ba sa pamamagitan ng pagpatay sa hari mo nakuha? Ako ang pinili ng langit. Pinili ng langit, swerte ka lang. May Wuxiao na tumulong sa iyo. Ikaw, Sige, hindi kita papatayin gayon, Yaner. Dakpin siya. Liu Yan, ikaw. Yaner, samahan natin ang kagalang-galang na hari pabalik sa kanyang silid. Bitawan mo ako. Liu Yan, huwag mong kalimutan kung hindi ako ang emperador. Hanggang ngayon ay isa ka lang ordinaryong katulong. Zhao Lingsu, ikaw ay umasa lamang kay Wu Xiao. Para umabot sa posisyon mo ngayon, anong ipinagmamalaki mo? Mga traidor, kapag bumalik ang aking hukbo, kayo ang unang papatayin. Bumalik ang hukbo. Zhao Lingsu, akala mo ba noong tinalo ang mga barbaro sa Hilaga? Dahil malakas ang hukbo ng Dayin? Hindi ba? Kung hindi malakas ang hukbo ng dayin, paano ko makukuha ang kaharian? Hanggang ta. Dahil si Wu Xiao ang nagtaboy sa mga barbaro sa Hilaga. Dahil takot ang mga barbaro sa Hilaga kay Wu Xiao. Kung bala si Wu Xiao, sakop na ng mga barbaro ang gitnang kaharian ilang taon na ang nakalipas. Impossible. Noon, 5,000 sundalo ni Wu Xiao. Pero tinalo nila ang 20,000 barbaro sa Hilaga. Kung hindi si Ye Chansi ang naging traitor, paano matatalo ang 40,000 sundalo ng dayin? Pero nang umalis si Wu Xiao, dumating agad ang mga barbaro sa Hilaga. Akala mo ba, nagkataon lang ito? Paano nangyari ito? Sige, tapos na ang usapan natin ngayon. Ang inyong kamahalan, bumalik na po kayo sa inyong palasyo. Ye Chansi, ibalik mo sa akin si Xiao Xiao. Tara na po, inyong kamahalan. Pero nang umalis si Wu Xiao, dumating agad ang mga barbaro sa Hilaga. Akala mo ba, nagkataon lang ito? Dahil si Wu Xiao ang nagtaboy sa mga barbaro sa Hilaga. Dahil takot ang mga barbaro sa Hilaga kay Wu Xiao. Kung bala si Wu Xiao, sakop na ng mga barbaro ang gitnang kaharian ilang taon na ang nakalipas. Ang buong kaharian na ito, regalo sa akin ni Wu Xiao. Pero ano ang ginawa ko sa kanya? Naging sakim ako sa kapangyarihan. Gusto kong kunin si Ye Chansi, naghukay ako ng sarili kong libingan. Umaasa ako sa proteksyon ng asawa ko, naging abusado ako. Nasaktan ko ang puso ng asawa ko. Nagkaroon siya ng maling akala. Naniwala ako sa mga traidor na wala ang hukbo, maraming sundalo ang namatay. Pinabayaan ko si Wu Xiao. Pinabayaan ko rin ang buong kaharian. Ngayon, asawa ko, umiwan na rin sa akin. Nawala ko rin ang anak kong babae. Anong mukha pa ang ititira mo sa mundo? Nene, Xiao, okay ka lang ba? nanay, nakita mo na ba si tatay? Miss KO na SI tari. Walang silbi ang nanay, hindi ko nakita si tatay. Kung alam ka ulang na ganito ang mangyayari, Nanay, parusa ba ito ng mga Diyos sa atin? Natatakot sa Xiao Xiao. kung ganyan ang determinasyon mo,
Bibigyan kita ng isang pagkakataon. 30 araw sa modernong panahon. Pagkakataon para maibalik si Wuxiao. Payak ka, Bea. Payag ako. Gusto kong mahanap si tatay. Artista ka, Bea? Ang ganda Montag. Nasaan si Wuxiao? Dalhin mo ako sa kanya. Pasensya na BOT, nagkakamali ka. Hindi ako kasali sa production. Production. Ano ang production? Ayaw ba akong makita ni Wuxiao? Kaya mo nasabi yan. General ang tatay ko, alam mo siguro kung nasaan siya. Dalhin mo na kami sa kanya. Ang ganda-ganda mo, sira ulo ka pala. Ichiban Montag ako. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag ako ng pulis. Dalhin mo ako kay Wuxiao. Iniutos ko sa iyo. Pulis, may si Rolo dito. Hinahawakan ako at nagsasabi ng kung ano-ano. Tulungan niyo ako. Ma'am, pakibitawan muna ang kamay mo. Pinapadala ko lang siya para hanapin si Wuxiao. Kung hindi mo bibitawan, gagamit ako ng puwersa. Walang galang. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang Emperatrice. Pamilyar na boses. Mahal. May anak ka na. Mahal. Sino sila? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Paano ka nagkaanak agad? Tatay, ayaw mo na ba kay Xiao Xiao? Tari. Ako to. Zoling Suzhok Xiao. Paano sila nakarating sa modernong panahon? Papa, sino sila? Kuya Xiao, kilala Montag Bea sila. Kilala niyo pala, buti na lang. Itong babae na may anak, nagwawala sa kalye. Kung hindi niyo sila alisin. Sage, sundin natin ang proseso ng batas. Wuxiao, ang mga Diyos ang nagpadala sa amin. Sumama ka na sa amin. Miss ka na rin ni Xiao Xiao. Pasensya na, pulis, hindi ko sila kilala. Ano ang sinasabi mo? Sigurado ka? Kung hindi mo sila kilala, dadalhin na namin sila. Ma'am, sumama ka muna sa amin. Wuxiao. Ako ang iyong asawa. Si Xiao Xiao ang iyong tunay na anak. Itatakwil mo ba kami ng anak mo? Papa. Wuxiao, magising ka. Pulis, talagang hindi ko sila kilala. Tara na, umuwi na tayo. Maligayang kaarawan. Xianyao, kaarawan mo ngayon. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ako nakapaganda ng regalo para sa'yo. Okay lang, Xiao, ang paglalakad natin ngayon. Ang pinakamagandang regalo na para sa akin. Huwag kang matulala, yaw-yaw, itong cake. Pinili ito ng kuya mo para sa iyo. Humiling ka. Maligayang kaawan. Sino yun? Kain muna kayo, titingnan ko. Zhaoling Su. Bakit ka nandito? Papa, ayaw mo na ba kay Xiao Xiao? Miss na Miss Kita, Papa. Wuxiao, sino talaga ang babaeng iyon at ang bata? Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Ano ang relasyon nila? Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo? Sino ka ba? Kami ng asawa ko ang nag-uusap, wala kang karapatang sumingit. Ayaw ka ni Xiao ngayon, umalis ka na. Kung hindi ka alis, mananawagan ako ng pulis. Papa, hindi ka nasasama sa birthday ni Mama? Papa, Siyempre sasama ko. Tara, pasok tayo para magdiwang. Wuxiao, ipaliwanag mo sa akin kung hindi. Ano ang gagawin Montag? Hindi ba puro ka lang? Si Ye Chansi at ang iyong kaharian? Ano ba ang pinagpapanggap mo ngayon? Ikaw, Zhaoling Su, huwag mo na akong hanapin. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa, umalis ka na. Wuxiao, kahit ang langit ay sumasang-ayon sa akin. Ang pagkakataon na manatili sa modernong panahon ng 30 araw. Bakit mo? Ayaw mong bigyan ako ng pagkakataon? Hindi ba kita binigyan ng pagkakataon? Asawa. Mali ako. Hindi ka nagkamali. Umalis ka na. Mali ako, asawa. Wuxiao, Sage,
Umalis na kayo. Kung hindi kayo alis, tatawag talaga ako ng pulis. At ikaw. Ngayong gabi, dito muna tayo magtiis. Bukas, mag-iisip ang inay ng paraan para makita ang iyong ama, okay? Okay. Matulog ka na. Uksiaw, siguradong ibabalik kita. Tara na. Kumusta? Tanong ko lang, kailangan ba dito ng katulong o trabahador? Isang batang babae ka. Ang ganda-ganda mo, bata ka pa. Paano ka nagdadala ng anak para mamalimos? Talagang naghahanap ako ng trabaho. Pwede kaming hindi humingi ng sweldo, bigyan lang kami ng pagkain. Ang ganda-ganda ng babaeng ito. Hindi pa humihingi ng sweldo. Maganda rin tingnan kung mananatili. Sayang naman kung hindi. Itong maliit na babae. Huwag kang mag-alala, masunurin siya, hindi kanya gagambalain. Pwede kaming tumulong. Sige, pasok kayo at tulungan nyo kaming ayusin ang hardin. Pero, babalaan ko kayo, hindi kayo pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Kung hindi, umalis ka agad kayo. Salamat. Tara. Inay, sa tingin mo ba, kapag nakita tayo ni Ama, patatawarin niya ako? Siya Oksiyaw, huwag kang mag-alala. Hindi naman ganoon kasama ang loob ng ama. Siguradong sasama siya sa atin. Ang sarap ng alimango na ginawa ni Ama. Gusto ni siya. Araw-araw kitang lulutuan, okay? Asawa. Asawa, ama. AMA, asawa. Bakit ang ingay sa labas? Ayaw na muna kumain, ako muna ang lalabas. Ano ba ang sigaw-sigaw nyo? Bakit ang ingay? Bakit kayo na naman? Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa inyo? Bakit kayo bumalik? Nagtratrabaho sila dito. Trabaho. Ang Emperatrice ng Dain ay nagtatrabaho sa bahay ng ordinaryong mamamayan. Hindi natin ito kayang tiisin. Hindi, gusto ko lang makita ang aking asawa. Vala ka na beng hiya? Si Kuya Chiao ay nagpakasakit para sa iyo ng 7 taon. Ano ang naging kapalit? Inanggal sa pwesto, inagawan ng kapangyarihan. Sasabihin ko sa iyo, walang utang na loob si Kuya Chiao sa inyo. Masamang tao ka, hinuli mo ang tatay ko at hindi mo ibinalik. Hey parein kita. Pakiusap, hayaan mo akong makita siya, kahit sandali lang. Gagawin ko ang lahat kahit ano. Hinding-hindi mo na siya makikita muli. Nandyan lang siya sa loob, hindi niya ako pababayaan. Asawa ko, alam kong nandyan ka. Lumabas ka at makita mo kami ni Xia Oxiao. Asawa ko, asawa ko. Ikaf na naman. Ayaf ka ni Kuya Xiao, kung hindi ka alis. Tatawag ako ng pulis. Wuxiao, Zaolingsu, bakit ka na naman nandito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, tapos na tayo? Tari yakapin mo AKO. Ang tatay mo ay anak ng punong ministro ng Dayin. Ako ay isang karaniwang tao lamang, hindi ako karapat-dapat maging tatay mo. Tari Miss Nakita and I Xiao Xiao. Tio, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. asawa ko, paano ba kita mapapatawad? Pagbalik ko, ibibigay ko sa'yo ang trono ng Dain, luluhod ako sa'yo. Ako ang may kasalanan, hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Magbabago ako, pangako. Sinusumpa ko, hindi ko na ito ulitin, pakiusap. Patawarin mo na ako. Zaolingsu. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Umalis ka na. Tapos na tayo. Asawa ko. Ginagawa mo ba ito para mamatay ako? Kung mamatay ako, mapapatawad mo na ba ako? Pigilan niyo siya, pigilan. Ate, kung gusto mong mamatay, huwag dito, sa labas ka. Hatakin en yaw. Asawa ko. Nanay, ayaw ko nang kumain. Hindi ko inakalang ganito kahirap kumita ngayon. Ang mga supplies na ibinigay ni Buxiao noon. Napakamahal pala. Nanay, matutuwa kaya si tatay kapag nakita tayo? Siyempre, maraming hirap ang dinanas ng nanay mo para sa kanya. Wuxiao.
Ngayon ang huling araw ko sa modernong panahon, hindi ako dapat mapahiya. Okay lang, Chia. Mamaya na lang kami ni Mama at Papa. Bibili para sa'yo. Kuya Xiao, naghihintay kami sa loob. Mahal, naiintindihan ko na kung paano mamuhay sa modernong panahon. Nagtatrabaho ako bilang waiter sa isang restaurant. At umupa rin ako ng bahay malapit sa inyo. Tatay, huwag mo naman kaming paalisin ni Xiao Xiao. Mahal, Zhao Lingsu, ikaw ang Emperatrice. Hindi mo dapat ginagawa ang mga bagay na ito at hindi ka dapat narito. hindi kailangan kong pumunta. Hindi mo pa ako napapatawad. Miss na miss ka rin ni Xiao Xiao. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Ilang oras na lang. Mapipilitan na kayong umalis. Mahal, alam kong may paraan ka. Para makapagstay kami dito, di ba? Nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Ano ba yan? Umalis kayo diyan. Bula KBA? Alis. Alis. Mahal, mahal. Tari, Alam ko na ang pagkakamali ko. Ito ang kilalang emperatrice ng dayon sa kasaysayan. Mahal, mahal. Inom. Kuya Shia, ikaw naman. Sige, inom ako. Tara, mag-isa ka lang. Samahan mo kami. May kasama pang bata, mas masaya. Ano ba ang gusto ninyo? Bitawan ninyo ako. Ang boses na ito ay... Huwag kayong lumapit. Ano ba ang gusto ninyo? Ano? Siyempre magnanakaw kami at kukuha rin ng babae. Ang ganda mo, swerte namin. Tumawag na ako ng pulis, huwag kayong lalapit. May pera ako, ibibigay ko lahat, huwag ninyong saktan ang anak ko. Bigay mo dito. Hindi lang pera ang kailangan namin. Kailangan din namin ng asawa, maging asawa mo kami. Huwag kang maglakas loob. Anong hindi ko kayang gawin? Kuya Tsong, Kuya Tsong, Kuya Tsong. Ayos ka lang? Huwag Xiao. dumating na si tatay para iligtas sa Xiao Xiao. Nazira. Mahal, mag-ingat ka. Mahal. Nasugatan ka. Gasgas lang yan. Kayo ba ay okay lang? Kasalanan ko ito, kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasaktan. Ang galing mo, tatay. Ikaw ay isang tunay na bayani. Xiao, nagmamalasakit ka pa rin sa akin, hindi ba? Nagkataon lang nadadaan ako kahit sino pa ang nasa kalagayan mo. Tutulungan ko pa rin. Mahal, malapit na tayong umuwi. Maaari mo ba kaming patawarin? Tatay, pakiusap, patawarin mo na kami. Malapit na kayong bumalik sa dinastyang Dain. Ang pagpapatawad ko ba sa inyo? Ay talagang mahalaga pa ba? Tatay, ayaw kong umuwi, gusto kong manirahan kasama mo. Hindi kayo nabibilang sa mundong ito. Mahal, sa buhay na ito ako ang may kasalanan sa iyo, kung may susunod na buhay. Gusto kong pakasalan ka ulit, Xiao. Paalam na. Tatay, si Tio Ye ay ikinulong si nanay sa palasyo. Tatay, tulungan mo si nanay. Pumunta sa maliit na bar sa tapat ng bahay ng General. Doon may nakatagong grupo ng mga mandirigma. Ito ang patunay, ito lang ang magagawa ko para sa'yo. Tari. Bigla na lang silang nawala. Tapos na ang lahat. Umuwi na tayo.
Ipagtatanggol ko ang lahat ng pinaghirapan mo. Ito ang kaharian na ipinundar mo ng iyong buhay. Gusto kong umuwi sa bahay ng General. Pwede, pero dapat samahan ka namin para protektahan ang hari. Maliban sa bahay ng General, wala kang pwedeng puntahan. Mahal na hari. Bibili lang ako ng alak, pwede naman kayong sumama sa loob. Tagapamahala. Pasensya na po, boss, ubos na ang alak. Hindi ako bibili ng alak. Mahal na hari, sa wakas ay dumating ka na. Si General Guachang, ayon sa utos ni General Guziao, Ay narito upang hintayin ang utos ng hari. Kaya pala, sa mga lugar na hindi ko nakikita, ang aking asawa ay nagsumikap ng husto para sa akin. Siya ang lalaking pinakamabuti sa akin sa buong mundo. Nakakatawa na nawala ko siya, hindi ako karapat-dapat sa kanya. Hulihin sila! Ang rebelde na si Yachansi ay naghimagsik, karapat-dapat siyang parusahan ng kamatayan. General Wu, ihanda ang mga sundalo, samahan ninyo ako upang sumpuin ang mga rebelde. tumanggap ng utos. Naririnig mo ba ako? Nanay, tingnan mo, champion ako sa violin sa world competition. Ang galing mo, Chiaxia. Shenyao, bukas uwi na tayo. May regalo si Xiaxia para sa'yo. Sigish, pag uwi natin, lulutuan ko kayo ng masarap. Okay, sabihin mo bye kay mommy. Bye. Ang alamat ni Emperatrice Zhao. Hindi ba ito kwento ni Xiao at ng ets niya? Ito ay isang unofficial history, pwedeng ituring na fiction. Dalawang taon na ang nakalipas, sinalakay ng Northern Barbarians ang Dain, inutos ng Emperatrice na ilabas ang buong hukbo. Para labanan ang mga barbaro, naiwang walang depensa ang kabisera. Ang anak ng punong ministro na si Yichansi ay nag-alsa. Ang Emperatrice ay kinulong sa palasyo, pero may lihim siyang elite force sa kabisera. Na mabilis na nagpabagsak sa rebelyon. Ang buong pamilya ng punong ministro ay ikinulong at pinatay. Ang malamat na emperatrice na ito ay si Zhao Lingsu. Zhao Lingsu. Hers? Clearly, it was Xiao who hid them. Without Xiao, could she have turned the tables? Xiao. Too soft-hearted. She was never fit to be emperor. So brother Xiao treated her so well. Hoy, huwag mo nang isipin yan, libu-libong taon na ang nakalipas. Ngayon, kayong dalawa na ang magkasama. Tama ka, kuya. Zinoka, bakit emaw kami inatake? Ako si Ytiansei. Ikaw ang bagong kasintahan ni Wu Xiao, di ba? Dahil binigyan ako ng langit ng pagkakataong ito para takasan ang kamatayan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa akin. Yechansi, taga-panahon ng Dain ka? Paano kayo nakarating sa modernong panahon? Hindi lang si Wu Xiao ang makakapag-time travel. Ako ang pinili ng langit, kaya ko rin. Tulong. May nagkidnap. Tumigil ka. Tingnan nyo ito. Maaming nakasulat sa librong ito. Na mas advanced kaysa sa ating panahon. Pati na rin mga advanced na armas. Kung makuha mo ang mga armas na ito, madali mo nang mapabagsak ang Dain. Huwag mo na akong tawaging Young Master. Long live your majesty. Kapag naging emperador na ako, Ikaf ang magiging Reina K.O., General Lin. ngayon, itinatalaga kita bilang Supreme General. Yeshansi, paano ka nakarating sa modernong panahon? Mga hamak. Naglakas loob kayong manakot sa hari. Wu Xiao. Nagkita na naman tayo. Grabe ang ginawa mo sa akin. Yeshansi, kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong idamay ang babae. Palayain mo siya? Sige, basta tanggapin mo ang isang kondisyon ko. Palalayain ko siya. Bigyan mo ako ng baril. Impossible. Bawal ang pribadong pagmamayari ng baril dito. Paano ko ito makukuha para sa'yo? Kung gayon, hintayin mo na lang ang kanyang bangkay. Yeshansi. Huwag mo siyang saktan, makakakuha ako para sa iyo. Mas mabuti pa ito. Pero babalaan kita, huwag kang magsumbong sa otoridad.
Ay akong bumalik sa hinaharap anumang oras. Sa oras na iyon, huwag kang tatawag ng pulis. Bigyan mo ako ng oras, bibigyan kita ng isang oras lang. Huwag kang maglaro ng mga trick. Kung hindi, huwag mong sisihin kung magiging brutal ako. Ye Chansi, ang aking Kuya Chiao ay hari ng digmaan. Kung may lakas ka, patayin mo ako. Sa oras na yon, mamamatay kayong lahat. Ano man ang kanyang katayuan bilang hari ng digmaan, kapag may baril na ako, wala siyang kwenta. Tungkol naman sa iyo, ayaw kitang patayin. Ikaf ang aking armory. Alam mo ba ang ginagawa mo? Illegal ang pribadong pagbili ng baril, pwedeng ikulong ka habang buhay. Kapag nakulong ka, paano ko ipapaliwanag kay Jingyao? Kuya Chiao, sinaunang tao sila. Walang moral, isa lang ang kapatid ko. Ganito, si Jingyao ay nadamay dahil sa akin. Gamitin mo ang pangalan ko sa pagbili, kapag may nangyari, isisi mo lahat sa akin. Kuya Xiao, Noong nasa Golden Triangle tayo, iniligtas mo ako ng 3 bisis. ang buhay ko ay regalo mo. Kailangan kong bayaran, okay lang, huwag kang mag-alala. Para sa kapatid ko, gagawin ko ang lahat. Kuya Xiao, tulong ng Montag ako. Ang bilis ng oras. 1 oras na pala ang nakalipas. Mukhang hindi ka importante sa Kuya Chiao mo. Ye Shensi. Dinala ko na ang hinihingi mo. Pakawalan mo si Jingyao. Ilapag mo ang bagay sa lupa, itaas ang mga kamay. Kung hindi, papatayin ka o siya. Umatras. Ano ang nangyayari sa labas? Bakit napakaingay? Pumunta ka sa labas at tingnan. Opo, inyong kamahalan. Golden Ye Chansi, naglakas loob ang pumasok sa palasyo nang walang pahintulot. Bumaba ka agad. May tao, may isang mamamatay tao. Mein guy. Ang mahal na hari, nasira na ang Jade Gate. Ang mga barbaro mula sa Hilaga ay pumasok na sa sentro ng ating imperyo. Kung wala tayong gagawin, Baka sakaling umabot na sila sa kabisera. Naku, ang ating hukbo ay lubhang nanghina. Hindi natin kayang protektahan ang kabisera. Wala na bang ibang paraan? Wala kang paan, pero meron ako. Ye Chansi, bakit ka nandito? Zhao Lingsu. Kung hindi mo kayang harapin ang mga barbaro, paano ka magiging emperatrice? Kaya Beng, ang traidor ay nagpakita pa. Lumuhod ka. Bastos na traidor. Zumuko ka na, Zhao Lingsu. Hindi mo kayang harapin ang simpleng mga barbaro. Ano ang silbi ng imperyo sa iyo? Sa huli, ikaw ay magiging isang pinunong nagpabagsak sa sariling bansa. Ye Chansi, sabihin mo ang iyong plano. Pwede kitang bigyan ng marangal na kamatayan. Sabihin ko sa iyo, karapat-dapat ka ba, Ye Chansi? Nagpakita ka pa. Zumuko ka na. General Wu, dakpin ang traidor na ito. Tutuparin ka o ang utos. Ang sandatang ito ay makabago. Naghanap ka kay Wu Xiao. Tama, ang baril na ito ay ibinigay sa akin ni Wu Xiao. At siya rin ang nag-utos sa akin na akuin ang imperyo. Kasinungalingan. Si Wu Xiao ay napakabait sa akin. Hindi niya ako ipagkanulo. Ano ang ginawa mo kay Wu Xiao? Mabait sa iyo? Matagal kang nawala, sinabi ba niyang pinatawad ka na? Zhao Lingsu. Kung susunod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin. Kapag nakuha ko na ang kapangyarihan, pwede kitang gawing isa sa aking mga konsorte. Panaginip mo yan. Sa buhay ko, ako ay kay Wu Xiao lamang. Kahit mamatay, hindi ako magkakaroon ng ibang lalaki. General Lin, Ibaba Montag si Emperatrice Zhao Lingsu. ipapakita ko sa kanya kung paano ko haharapin ang mga barbaro. Opo. Masama. Bitawan mo ang nanay ko. Xiao, nakalimutan na kita. General Lin, dalhin mo rin ang batang ito. Opo. Ano ba talaga ang gusto mo? Si Xiao Xiao ay isang bata lamang. Kung may lakas ka, harapin mo ako. Ano ang gagawin? Siyempre, gagawin kitang regalo. Para SAM gababaw. Ano ang sinasabi mo? Ibig mong ibigay ako sa mga taksil na barbaro ng Hilaga? Tama. Hindi ba ninyo alam kung paano haharapin ang mga barbaro ng Hilaga? Ito ang aking solusyon. kalokohan. Akala mo ba makakatigil ito sa mga barbaro ng Hilaga? Sa paglusob sa gitnang kaharian, Akala ninyo paano nakapasok ang mga taksil na barbaro sa Yumen Pass? Ako ang nakipagkasundo sa pinuno ng mga barbaro. Ang buhay mo bilang emperatrice, kapalit ng trono para sa akin. Ikaw pala ang traidor na sumira sa aking hukbo. Ako ang nagtaksil. Gumawa lang ako ng tamang desisyon. Sa ating kapangyarihan, kahit gaano tayo kahanda, hindi tayo makakatalo sa mga barbaro. At ang pagtaya ng buong hukbo ay katangahan. Kaya.
Nakipagkasundo ako sa mga barbaro. Ibibigay ko ang ilang lupain, at bibigyan sila ng pabuya. Ako at ang mga barbaro ay maghahati sa imperyo. Napakasaya namin sa mga lupang ibinigay mo. Ano ang gusto mo? Ang trono. Tungkol sa lupain. Mayroon ako nito. Ako, sa huli, wawasakin silang lahat. Ye Chansi, naglakas loob kang magbigay ng lupain. At ibigay pa ang Emperatrice sa mga barbaro. Dapat kang mamatay sa kidlat. Mamatay kang walang hiya. Ako ay para lamang sa imperyo. Sinumang humadlang, ipapasok sa bilangguan. Nagsumite lang kami ng payo. Iniutos ni Ye Chansi na patayin kami. At pati ang aming mga angkan. Wala na ang dayin. Mga basura. Naglakas loob kayong tawagin ang pangalan ng Emperatrice. Kuya Xiao, nagising ka na. Chenya, maligayang pagdating sa Daun. Nasa bilangguan ng kabisera. Nasaan si Kuya Xiao? Anong ginawa ninyo kay Kuya Xiao? Si Vuk Xiao ba? Malamang pinatay siya ng Emperatrice ng baril. Hindi. Ayaw kong maniwala. Hindi pwedeng mamatay si Kuya Xiao. Baril iyon. Sariling pinaputok ng Emperatrice sa malapit na distansya. Sino ang makakaiwas? Hindi pwedeng mamatay si Kuya Xiao. Kuya, Xiao ya, okay ka lang? ikailang ako. Si Kuya Xiao? Si Kuya Xiao. Nasaktan siya. Nasa ospital ngayon para gamutin. Chen Kun, Nasa amin ang kapatid mo ngayon. Kung hindi ka susunod, hindi ko masisiguro na ligtas siyang makakalabas dito. Ibalik mo ang cellphone ko. Huwag niyo siyang saktan. Anong gusto niyo? Magbigay ka ng 20,000 kahon ng supplies. 3 araw lang, kuya. Huwag mong ibigay. Pwede. Pero ang dami nito. Masyadong maikli ang 3 araw. 7 araf. Pwede ba ang 7 araw? Ito ay abiso, hindi usapan. 3 araw lang. Kung hindi mo maibigay ang supplies sa loob ng 3 araw, huwag mong sisihin ako kung papatayin ko siya. Sage, 3 araw. zinaktan niyo si Kuya Xiao. Tapos ginamit niyo ako para takutin ang kuya ko para sa supplies. Kayo, Hindi maganda ang kahihinatnan niyo. bata. Chenyao, malapit nang makipagkita ang hari sa pinuno ng Northern Barbarians. Kung hindi maibigay ng kuya mo ang supplies pagdating ng panahon, huwag mong sisihin kami kung ibibigay ka namin sa mga Northern Barbarians. Gusto kong gawin mo ang pinakamabilis na paraan para sa time tunnel. Pero Boss Cheng, ang gastos nito. Napakatas. Ahubusin man ang pondo ng Cheng, gawin mo ito. Sige. Huwag kang mag-alala, Xiao Yao. Siguradong ililigtas ka namin. Tak umpe. Nalok na ang entrance ng time tunnel. Kailangan lang in time at space coordinates. Sige, year 7 ng dayin sa Kyoto Prison. I-transmit mo ako ngayon. Kuya Xiao. Sa pagkakataong ito, ikaw na ang bahala. Chenyaw. Kuya Xiao, buti na lang okay ka. O okay lang ako. Nagmamadali tayo, umalis na tayo dito. Kunzi, buksan mo. Bilis. Xiao ya, okay ka lang? Ikailang ako. Si Kuya Xiao? Ano nangyari? Nasaan si Kuya Xiao? May problema sa time transmission. Inaayos na ngayon. Kailangan ng kaunting oras, bilisan mo. Hoy, Kuya Xiao. Kunzi, anong nangyari? May problema sa teleportasyon. Kailangan ng oras para ayusin. Bumalik na ba si Yao Yao? Bumalik na. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala sa akin. Vuk Xiao. Bakit anito ka? Nasaan si Chengya? Bumalik na siya sa modernong panahon. Wisit, bakit hindi ka sumama sa kanya? Gusto ka o. Mukhang hindi ka na makakabalik, pero mabuti na lang. May tanong ako sa iyo. Ako mismo ay sumunod sa paraan ng pamamahala sa dayin ayon sa mga libro sa hinahara. Bakit hindi ako sinusunod ng lahat? Wu Xiao, sabihin mo sa akin. Kung sila ba ay mga tanga?
Ye Shensi, bakit hindi mo? Isipin ang sarili mong pagkukulang. Ako. Alam ka una, hindi pa ako sapat na malakas. Kung marami lang akong baril, hindi lang dayin, kundi ang buong mundo ay magiging akin. Nababaliw ka na. Kailangan nating mag-antay hanggang sa maayos ang time tunnel. Vuxiao. Ang Tangamontag talaga. May ganito kang magandang bagay. Pero hindi mo alam gamitin. Kaya pala ginawan ka ng babae. NG ganito. Vuxiao, sumama ka sa akin. Tutulungan kitang lumabas at patayin siya. Ano? Ye Shensi. Sa tingin mo, nakabalik na ako sa modernong panahon. Paano ko pa isipin si Zhao Lingsu? Kahit naligtas mo si Cheng Yao. Ngayon, ikaf ang nasa akin. Sa tingin mo, makakatakot ba si Cheng Kun kung ikaw ang gagamitin kong panakot? Hindi. Ayos lang. Maaari akong bumalik sa modernong panahon anumang oras. Nakuha ko siya noon. Makukuha ko uli siya. Pero ngayon, hindi ito ang urgent. May mas importante akong gagawin. Magkakaroon ng digmaan sa Hilaga. Pero, nakipagkasundo ako sa pinuno ng mga barbaro. Bibigyan ko siya ng regalo. Kapalit ng pag-atras ng kanyang hukbo. Ano nang kinalaman ko dyan? Dahil si Zhao Lingsu, ito rin ang regalo ko. Ipadadala ko si Zhao Lingsu sa mga barbaro sa Hilaga. Ye Shensi, wala ka talagang hiya. Gagamit ka ng babae bilang kapalit o gusto mo akong ipadala sa mga barbaro, tama ba? General Lin. Gapusin at dalhin. Gusto mo akong ibigay sa mga barbaro, tama ba? Si Xiao ay na-control. Sa ganitong sitwasyon, hindi siya direktang may papadala pabalik. Ano ang gagawin natin? Mukhang. Kailangan kong pumunta sa Hilaga mismo. Xiao, hintayin Montag ako. Mahal na hari. Matagal kayong nakakulong at pagod na pagod. Baka gusto ninyo. Huwag nang sumabak sa labanan. Hindi, maliit lang ito kumpara sa hirap ng mga sundalo. Lalo na sa hirap na tiniis ni Vuxiao para sa akin. Mga sundalo, ngayon ay sinasalakay tayo ng mga barbaro sa Hilaga. Siya siyang si Edat at Pilat ng gulo. Ang dayin ay nasa bingit ng pagkawasak. Natatakot ba kayo? Hindi ipaglalaban namin ang dayin. Kapag pumasok sila sa kabisera, ang ating mga anak at mga mahal sa buhay ay mawawala ng tahanan, hindi tayo dapat umurong. Itaboy sila palabas ng dayin. Mga anak ng dayin, sumama kayo sa akin. Nasaan ang aking hukbo? Ano ito? Zhao Lingsu. Bakit sila naglalaban? Sino ang nagligtas sa kanya? Mahal na hari, ang MG General NG Hukbo. Kamihan ay kasama ni Vuxiao at Zhao Lingsu. Naglakbay ng magkasama. Maaring sila ang nagligtas. Ikaf na naman. Bakit mo paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko? Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Masusupil ko ang mga barbaro sa Hilaga. Bakit? Akala mo ba na kapag ibinigay mo ang lupa at benepisyo sa kanila, bibigyan ka talaga nila ng oras? Sila ay mga barbaro lang. Ang mga hangal na barbaro na ito, makikita lang nila ang pansamantalang benepisyo na ibinigay mo. Tama. Hangal sila, ngunit mas mabagsik sila kaysa sa inaakala mo. Habang mas marami ang ibinibigay mo, mas marami ang hihingin nila para sa mga barbaro. Dugo lamang ang makakapagturo sa kanila ng disiplina sa paraan mo. Ang dayin ay malalagay sa panganib. Hindi ba lamang saan? Mula noong bata pa ako, nag-aral na ako ng mga klasiko. Paano ako mas mababa sa iyo? Hindi ikaw ang mas mababa sa akin. Kundi ako ang mas nakakaalam sa mga madugong aral ng kasaysayan. Mahal na hari, tumigil ka na. Tama si Vuxiao. Basta't manalo tayo sa laban na ito. Mas lalakas pa ang dayin sa hinaharap. Liu Yan. Pati ikaw ay taksil sa akin? Yan Ea. Mahal na hari, paano mo napatay si Yanner? Mula nang parusahan ka ni Zhao Lingsu hanggang ngayon. Siya ay tapat na sumusunod sa iyo. Si Lingkuan ay walang ibang hangarin. Hindi mo pa ba nauunawaan? Si Ye Shensi ay hindi mabuting pinuno. Kung kaya niyang patayin si Liu Yan ngayon, bukas ay kaya ka rin niyang patayin. Mahal na hari.
Huwag ka nang magkamali ng magkamali. General Lin. Sobrang disappointed AKO. Ito ba ang resulta na gusto mo? Nag-isa na lang ako. Lahat ng lalaban sa akin ay dapat mamatay. General, sa wakas ay nakabalik ka na. May pag-asa pa ang laban na ito. Tamang-tama ang pagdating mo. Utusan ang hukbo. Na mag-retreat. Ano pang hinihintay ninyo? Ako ang emperador ngayon. Gusto ninyong magrebelde? Pwede. Ikaw, karapat-dapat bang sabihing emperador? Isa lang ang emperador ng Dayin. At iyon ang aming emperatrice. Mga kapatid, iligtas natin ang general at patayin ang taksil na ito. Ikaw lang, General, ang makakapagpanalo sa laban na ito. Sa pagkakataong ito, ililigtas kita. Pack yours up. Magbigay ng utos ang mahal na hari. Naipagbawal si Vuxiao sa kanyang mansyon. Alisan ng kapangyarihan at pagkatapos ng koronasyon ay magpasya. Ang iyong alipin. Jesus. Noong nakaraan, hindi ko naprotektahan ang posisyon ng General. Sa pagkakataong ito, siguradong poprotektahan kita. General, ayos ka lang, di ba? Ayos lang ako. Vuxiao. Hindi ba't ikaf ang General? Bakit ka nagtatago? Vuxiao, gusto mo pa ring manalo laban sa mga barbaro sa Hilaga? Ni hindi mo nga mailigtas ang sarili mo. Vuxiao. Si Zhao Lingsu ay inatake. Gusto mo siyang iligtas? Kumusta ka? Huwag kang mag-alala, General, okay lang ako. Anong Zandata ito? Ang lakas. Syempre, alte mit weapon. Kahit wala ka, Vuxiao. Aya ko pa rin silang durugin. Ngayon. Papatayin kita. Ay naku, nag-jam. Xiao, naririnig mo ba ako? Nalocate ko na ang posisyon mo. Xiao, okay ka lang? Shenkun. Bakit ka nandito? Pwede kang pumunta, ako hindi. Cheng Kun, bakit ka nandito? Pwede naman ako, ikaf rin nandito. HMP, Kung nandito ka na, huwag ka nang umalis. ang galing mo talaga. Xiao, ikaf PA rin. Talagang hari ka ng digmaan. Kahit makuha mo ang baril, marunong ka bang gumamit? Xiao, bakit sa lahat ng bagay, mas magaling ka sa akin? Hindi ako papayag. Maamin ang ayaw kay Xiao. Pang-ilan ka? HMP. Huwag kang magyabang, pagbalik ko, ako pa rin ang hari ng Dayin. Ha ha ha. Ayoko, tatakbo siya. Hindi siya makakatakas. Ang device na ito, kayang i-lock ang kanyang teleport location. I-teleport natin siya doon. Siege. Hayop na yan, namatay sa labanan, ang swerte niya. Na-modify na ang location. Kapag nakakuha ako ng mas maaming armas, maghahari ako sa mundo. Malapit na. Saan ito? Zhao Lingsu. Pinuno ng Northern Barbarians. Nabigo ang teleport ko. Vuxiao, mamatay kang masama. Asawa ko. Vuxiao. Xiao. Hindi mo talaga alagaan ang Dayin at Zhao Lingsu? Paano kung mamatay siya? Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yon. Ang gumalaw sa Dayin, kahit saan, papatayin. Papatayin. Siya ang Diyos ng digmaan ng Dayin. Mga kapatid, patayin natin sila.
Ang general ay hindi matatalo. Patayin sila. Visit. Nadaya tayo ni Yixian Si. Hindi pala umalis si Wu Xiao sa day. Gusto niyang lipulin tayong lahat. Walong haya. Huwag montak akong lokohin. Ibibigay ko ang buhay mo. Huwag mo akong patayin. Tumakas na tayo. Mahal. Alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin. Ang galing. Tara, umuwi na tayo. Mahal. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Tari, Miss Nakita.